Isang linggong bakasyon, sorpresa kung sorpresa. Matapos silang umalis sa House of Gabriel, ay dumiretso sila sa airport. Sumakay sila sa private plane ng mga Villacorda. Mukhang plinano iyon ni Ashton, dahil may bagahe na silang nakahanda sa loob ng eroplano. Hindi inakala ni Emmy na mararanasan niya ito sa kanyang buhay. Pakiramdam niya ay tila nasa perpektong ayos ang lahat. Hindi man siya nakatapos ng pag-aaral, pero masaya naman siya sa pagkakaroon ng 2 anak. Maswerte rin siya kay Ashton Blumentritt dahil pinaparamdam nito kung gaano siya kaimportante. Hindi maganda ang kanilang naging simula, kaya hindi niya inakalang aabot sila sa ganito. Kailangan lang pala niyang magpatawad, iyon pala ang daan para tuluyan na siyang maging masaya. Tuluyang maging malaya sa sakit ng nakaraan. Hiling lamang niya, sana ay tuloy-tuloy na ito. Dinala sila ni Ashton sa Hong Kong. Sobra nilang na-enjoy ang pamamasyal sa beach at Ocean Park. Sumakay din sila ng Starry Ferry na sobrang na-enjoy ng mag-iina. Hindi rin nila pinalampas ang Temple Street Night Market. At sobrang nag-enjoy ang mga bata sa Disneyland. Walang pagsida ng tuwa ni Emmy, habang pinapanood ang 2 batang tuwang-tuwa. "I'll be busy on work this week." Tila nagpapalam na saad ni Ashton Blumentritt, habang magkayakap ang kanilang katawan sa ilalim ng kumot. "They need my presence there, my beloved." Sunod niyang turan. "Hindi naman kita binabawalan I am just informing you. Pero pangako, babawi ako next week. We will celebrate our first month as couple." Mahina namang natawa si Emmy. "Ang corny mo. Sa tanda nating to, magka-celebrate pa ba tayo ng monthsary?" Sumubsob ang mukha ni Ashton sa kanyang leeg. "Because you are very special to me." Mahina nitong turan. "Wala naman yan sa celebration. Ang mahalaga lang, huwag kang mambabae." Kaagad na nagangat ng tingin si Ashton, at tumingin sa kanyang mga mata. "I will never do that, my Emmy. You are more than enough to me." Linyahan mo talaga Nag-ikot na mata ang babae bago ito kumilos upang tumagilid ng higa. Naramdaman niya ang pangangawit, kaya naman tinalikuran na muna si Ashton Blumentritt. Hindi naman umalma ang lalaki. Sa halip ay yamakap ito sa kanya. Naramdaman niya ang paggapang ng palad nito sa kanyang tiyan. Marahan itong humaplos na tila naman gumising ang kung ano. "Hoy! Ba't ganyan ka makahaplos Site niya rito upang maitago ang muntikan na niyang pagtunog, dahil lang sa simpleng haplos ni Ashton. "Wala nang round thunders. Masyado ka nang namimahasa. That's not my intention. I am just thinking if we already have a little one here." Masuyo nitong hinaplos ang kanyang tiyan. "Hoy!" Mahina niyang pinalo ang kamay ng kanyang mister. Pakiramdam niya kasi ay uminit ang kanyang pisngi. "That's possible. Ang kambal natin, isang araw lang natin ginawa." Lalo naman niyang naramdama ang pag-iinit ng kanyang pisngi. "Hoy! Ano ba?" Muli niyang pinalo ang kamay ng lalaki. "What? I am just telling the truth." Tila nang aasar naman na turan ng kanyang mister. "Nakakaasar ka." Mahina niya itong kinurot sa kanyang kamay. Tila naman hindi yun ininda ni Ashton. "Don't you want it?" Halos pabulong na tanong nito. Tila nahimigan niya ang lungkot sa boses nito. Hindi naman sa ganun, kaya lang, sinadya niyang bitinin ang kanyang sasabihin. Ayaw niyang isatinig ang kanyang pag-aalinlangan. Minsan na niyang naranasan ang magbuntis, kaya alam niya kung gaano iyon kahirap. Hindi madali ang pagdadalang tao at pagpapalaki ng bata. Kung wala noon si Tado, ay tiyak na sobra siyang nahirapan. Ginagap nito ang kanyang kamay, dahilan upang tila bumalik sa realidad si Emmy. "I know it's not easy to get pregnant." Tila ba nabasa nito ang tumatakbo sa kanyang isip. "But it will be different this time, Emmy. I am beside you now." Parang hinaplos ang puso niya sa sinabing iyon ni Ashton. Alam naman niyang hindi siya pababayaan ng lalaki, ngunit iba pa rin yung galing mismo sa kanya ang salita. Ginagap ng isa niyang kamay ang kamay ni Ashton. Marahan niya itong pinisil. "Saka na natin pag-usapan yan. Hindi pa naman confirmed Yeah, but I just want you to know. I'll be the happiest man on earth, once we have our new little one." Malambing nitong turan, dahilan upang maghurumontado ang kanyang puso. Hinarap niya ang kanyang mister. "Sure yan 100% sure." Inilapit ng lalaki ang labi sa kanyang noo, at dinampyan ito ng magaan na halik.
Nang matapos ang halik na iyon, ay nagtama ang kanilang mga mata. Kumilos ang mga labi ni Emmy, palapit sa labi ng kanyang mister. Kasabay ng pagdampi ng halik ay ang pagpikit ng kanyang mga mata. Walang sinayang na sandali si Ashton Blumentritt. Pinalalim niya ang halik. Pareho silang nagpatangay sa damdamin, hanggang sa namalayan na lamang nila ang malakas nilang boses, habang magkahinang ang kanilang katawan. Nagising kinabukasan si Emmy na wala na si Ashton sa kanyang tabi. Ngunit nag-iwan ng note ang lalaki sa bedside table, na nagsasabing umalis na siya patungong opisina. Sa mga lumipas na mga oras, ay tila nakaramdam ng kahungkagan si Emmy. Nagkataon pang sinundo ni Amaya ang kambal, kaya naman lalo siyang nalungkot. Wala rin naman siyang magawang trabaho sa loob ng bahay, kaya naman buong maghapon na lamang siyang humilata sa kama. Pasado alas 8 na ng gabi, nang umuwi si Ashton Blumentritt. Tapos na ring maghapunan ang babae, dahil tumawag ito sa katulong, at nagbili na mauna na siyang kumain. Pagpasok pa lamang nito sa loob ng kanilang silid, ay kaagad itong lumapit sa kanya, at niyakap siya ng mahigpit. I missed you so much my beloved. Ginawaran niya ito ng halik sa pisngi. Wey, pinanangkita niya ng mata ang kanyang mister. Baka gusto mo lang umiskor. Mahina namang natawa ang lalaki. I want to but I'm really very very tired. Kumalas ito ng yakap sa kanya, at tinanggal ang suot niyang coat. Kaagad rin naman siyang tinulungan ni Emmy. Nang magsimula itong tanggalin ang butones ng kanyang polo, ay marahan siyang tinulak ni Emmy sa kama. Upo ka para matanggal ko yung sapatos mo. Umupo naman ang lalaki, ngunit gumuhit ang ngisi sa labi nito. Why don't you just help me unbutton my polo? Nag-ikot naman ng mata ang kanyang misis. Hay naku, nakakaumay kayang makakita ng abs. Muli na lamang natawa si Ashton. Okay na ako dito sa paa. Siguro naman, walang amoy ta. Hindi naman napigil ni Ashton ang paglawak ng kanyang ngiti, habang pinagmamasdan ng kanyang misis na tanggalin ang kanyang sapatos. Nang matapos ito roon, ay kaagad niya iyong itinabi. Habang minamasdan niya ang kanyang misis, ay tila nakalutang siya sa alapaap. Hindi pa rin siya makapaniwala na maayos na sila ngayon. Akala niya noon ay hindi na mabubura ang galit nito sa kanya. O siya, magbihis ka na ng pantulog mo para makatulog na tayo. Iyon dapat ang mangyayari, ang matulog na sila, ngunit nang lumapat ang labi ni Ashton sa kanyang labi, ay tila napawi ang kanyang pagod. Nang tumugon si Emmy sa kanyang halik, ay tuluyan na silang tinangay ng sensasyon. Halos 1 linggo na ganun ang nangyari. Maagang umaalis ang kanyang mister patungo sa trabaho, at gabi na rin kung ito ay umuwi. Pasalamat na lamang siya, dahil ibinili siya nito ng cellphone. Kahit papaano ay tumatawag ito sa tuwing break niya sa trabaho. Gayunpaman, sa tuwing uuwi ito, lagi pa rin itong sinasabi na nami-miss siya nito. How I wish pwede kitang isama sa trabaho. Mataman itong nakatitig sa kanya, habang inaayos ng babae ang kanyang suot na kurbata. Madi-distract ka lang sa kagandahan ko. Biro naman ng kanyang misis, na nagpangiti sa kanya ng matamis. You will never be a distraction to me, my Emmy. Instead you are an inspiration to me. Naple AB naman ang babae sa narinig. Wey, talaga ba? Parang hindi true yan. Dito nga sa bahay kapag may dala kang trabaho, sa halip na yung documents ang gawin mo, mamaya niyan ako na ang trinatrabaho mo. Mahina namang natawa ang lalaki sa kanyang tinuran. O pasado alas 7 na, hindi ka pa ba lalakad? Tanong niya matapos masulyapan ang relong pambisig ng lalaki. Parang ayokong iwan ka. Pakiramdam ko mamimiss kita ng sobra. Ay sus, kulang ka lang sa kiss. Hinawakan ng babae ang kanyang pisngi, at binigyan siya ng smack kiss. Ngunit nang bahagyang lumayo ang labi ng babae, ay mabilis iyong hinabol ng labi ni Ashton Blumentritt. Pareho na lamang silang napapikit, nang magdaiti ang kanilang mga labi. Ginawaran niya ito ng magaang halik. Nang tumugon ang kanyang misis, ay pinalalim niya ang halik. Tumagal iyon ng ilang minuto. Tumigil lamang ng pareho silang kapusan ng hininga. Ang intense nun thunders para namang hindi tayo nag-kiss kagabi. Nakatawang turan nito. I don't know, I just can't stop myself from wanting your lips. Ay sus! Ang daming alam.
Hindi naman inintindi ni Ashton ang kanyang sinabi, sa halip ay masuyo nitong hinawakan ang kanyang kamay. Ikaw na ang bahala sa mga bata. Mahina namang natawa si Emmy. Para namang pupunta ka sa abroad niyan. Sa opisina ka lang pupunta Thunders. Wala pang ang 1 oras ang biyahe kung di ka may ipit sa traffic. Sa halip na intindihin ang tinura ng kanyang kabiyak, ay masuyo itong humawak sa kaliwang pisngi ng kanyang misis. Punong-puno ng sinseridad ang kulay kayumanggi nitong mga mata. Please take care of yourself, my beloved. Nabura ang ngiti ni Emmy. Tila sumikdo ang kanyang dibdib. Don't skip your meal. Kumain ka rin ng healthy foods. Kahit seryosong-seryoso si Ashton, ay nginitian pa rin niya ito. Oo na, kakain din ako ng marami. Gumuhit naman ang kimingiti sa labi ng lalaki. Sige na, punta ka na sa trabaho mo. Baka mamaya niyan, panibagong cheesy speech na naman ang masabi mo. Ginagap ni Ashton ang kanyang kamay, at marahan siyang hinila palabas ng sala. Ihatid mo ako kahit hanggang garahe lang. Nagpatianod na lamang si Emmy sa kanyang mister. Nang makarating sila sa tapat ng sasakyan ng lalaki, ay hinarap siya nito at hinawakan ang isa pa niyang kamay. Please take care of yourself, Emmy. Nasabi mo na yan kanina. Don't forget to smile also. Anong nakain mo today ha? Mga linyahan mo, patindi ng patindi. Nakatawang tura ng babae. Nang hindi umimik si Ashton, ay tumaas ang isang kamay ng babae, at dinama ang noo ng kanyang mister. Hindi ka naman nilalagnat. Kumurap-kurap ang mga mata nito na tila nag-iisip. Hindi kaya na overdose ka na sa halik niyan. Gumuhit naman ang ngiti sa labi ni Ashton. Hindi rin ito naiwasan ang mapailang. Aalis na ako. Sige na, bye na. Mahina niyang itinulak ang lalaki patungo sa kotse nito. Nang pumasok ito sa driver's seat, ay dumistansya na rin si Emmy. Pinanood niya ang pagbuhay ng makina ng kanyang mister, hanggang sa magsimula itong umusad. Ingat ka, kumaway siya sa kanyang mister. Sandali ring kumaway sa kanya si Ashton, kasabay ng pagguhit ng ngiti sa labi nito. Mataman na lamang siyang pinanood ng babae, nang magpatuloy ang pag-usad nito paalis. Nang marating ng lalaki ang harap ng malaking kulay gintong gate, ay huminto ang sasakyan nito, dahilan para mapakunot noo ang kanyang misis. Nang makita niyang bumukas ang pinto ng driver's seat, ay tila kusang humakbang ang kanyang mga paa patungo sa kanyang mister. Nang ilang distansya na lamang ang layo niya sa kinaroroonan ng sasakyan, ay humakbang rin ang mga paa ni Ashton upang salubungin siya. Bago pa makahuma si Emmy, ay nagawa na siyang yakapin ng mahigpit ni Ashton Blumentritt. I love you so much, my beloved Emmy. Mahinang asal nito, habang yakap-yakap siya nito ng mahigpit. Hinagod naman ng babae ang kanyang likod. Nang kumalas ng yakap sa kanya si Ashton, ay dama po ang mainit nitong palad sa pisngi ni Emmy. Bago pa makahuma ang babae, ay dama po na ang mainit nitong labi sa kanyang labi. Binigyan siya nito ng magaang halik. Nang tapusin nito ang halikan nila, ay masuyo itong tumingin sa mga mata ng kanyang misis. You are the best thing ever happened in my life, Emmy. Please always remember that without you, my life would be meaningless. Thank you for saving me 10 years ago. Thank you so much for marrying me. Hindi ko ginustong saktan ka noon. Pero ayokong pagsisihan ang mga nangyari. Nagkamali ako noon pero tingin ko, bahagi iyon ng kwento natin. Without those, our story won't be as special as it is. Napangiti na lamang si Emmy. Seryosong-seryoso ang lalaki, ngunit humandar na naman ang kapilosopohan niyang taglay. Kita mo na, mukha hindi na lamang speech ngayon ang baon mo. Mukhang balak mo na ring magnobela. Nakaguhit ang pilyang ngiti sa labi nito. Sige nagora na, love ka rin namin ng mga bata. Gumuhit ang panandaliang pagkislap sa mga mata ng kanyang mister. Masuyo rin itong pinisil ang kanyang pisngi, bago niya ito bitiwan. Always remember how much I love you, Emmy. Marahan namang tumungo ang babae. Yes po, master. Ilang sandali pa siyang tinitigan ni Ashton, bago ito tuluyang humakbang pabalik sa kanyang sasakyan. Nang makailang hakbang siya, ay muling pa siya nitong nilingon. Bago ito tuluyang pumasok sa kanyang sasakyan, ay ilang sandali pa siya nitong tinitigan. Bamuka ang labi nito at mahinang umusal. I love you.
Tanging ngiti na lamang ang naisukli ni Emmy, bago tuluyang pumasok sa kanyang sasakyan ang kanyang mister. Nang tuluyang makalabas ng gate ang sinakyan ni Ashton, ay tila naramdaman ni Emmy ang eratikong pagtibok ng kanyang puso. Mahal na rin yata kita, Ashton Blumentritt. Nang sumapit ang 9:00, ay nagsimula ng abangan ni Emmy ang pagtunog ng kanyang cellphone. Punong-puno siya ng excitement, ngunit umabot na ang 12:00 ng tanghali, ay wala pa rin siyang natanggap na tawag. Nang 5 minuto na lamang bago mag-alauna, ay hindi na siya nakatiis. Siya na ang unang tumawag sa numero ng kanyang mister. Ngunit gano'n na lamang ang kanyang pagkadismaya, dahil out of coverage area ang kanyang asawa. Ilang ulit siyang sumubok, pero ganun pa rin ang resulta. Bakit kaya hindi siya tumawag? Hindi niya napigil ang may bulalas iyon. Ilang oras pa siyang naghintay. Sa tuwing maiinip siya sa kaabang, ay muling niyang tatawagan ang lalaki, ngunit pareho lamang ang resulta. Siguro busy siya. Pang-aalo niya sa sarili. Nang sumapit ang 5:00 ng hapon, ay labis na siyang nainip. Tila may sariling isip ang mga paa nitong tinungo ang sala. Habang tumatagal ang paghihintay niya sa sala, ay tila lalong gusto niyang hilain ang oras. Tila siya sinisilihan sa puwet na nagpabalik-balik ng lakad sa main door ng House of Blumentritt. Tila ba binabayo ang kanyang dibdib? Hindi niya maipaliwanag ang kabang kanyang nadarama. Emmy, nang bumaling siya sa pinagmulan ng tinig, ay bumungad sa kanya ang bagong dating na si Dark Indigo. Nakasuot ito ng dark blue na business suit, mukhang kagagaling lamang nito sa trabaho. Kahit napaka-pormal ang hitsura ng binata, ay pinilit siyang ngitian ni Emmy. Indigo, sandali siyang tinitigan nito, bago umawang ang bibig nito upang magsalita. I have something to tell you, Emmy. Kumabog naman ang dibdib ng babae. Ito kasi ang unang pagkakataong na nakita niyang ganun kaseryoso ang mukha ng binata. It's about Uncle Ashton. Lalong kumabog ang dibdib niya sa winika nito. Huwag ka sanang mabibigla. Tila nanuyo ang lalamunan ni Emmy sa narinig. Ramdam niyang masamang balita ang dala ni Indigo. Uncle Ashton got into accident. Pakiramdam niya para siyang bombang sumabog sa narinig. Ngunit ang sumunod na sinabi ng lalaki, ang tila nagpahinto sa inog ng kanyang mundo. Wala na si Uncle Ashton, Emmy. He didn't survive the accident. Ashton. Pumalaho siya ng iyak, habang tila sasabog na ang kanyang puso. Patay na si Ashton Blumentritt. Ayon kay Indigo ay nasangkot sa aksidente ang kanyang mister. Halos hindi na makilala ang bangkay ng lalaki, dahil sumabog ang sinakyan nito matapos tumaob. Hindi totoo ta, buhay si Ashton. Sabihin yung prank ta. Kulang na lamang ay maglupusay si Emmy. Kausap lamang niya kaninang umaga ang lalaki, pagkatapos ay biglang darating si Indigo, at sasabihin nitong wala na ang kanyang mister. Huminahon ka, Emmy. Walang mababago kahit magwala ka pa. Bagamat makikita ang simpatsya sa mga mata ng binata, ay tila nagpanteng pa rin ang tainga niya sa sinabi ni Indigo. Puno ng hinanakit na bumaling siya kay Dark Indigo. Huminahon. Narinig mo ba ang sinabi mo? Nawalan ako ng asawa, Indigo. Nawalan ng ama ang mga anak ko, tapos sasabihin mong huminahon ako. Dismayado siyang napailing. That's not what I want to imply, Emmy. Ayoko lang na masyado mong dibdibin ang lahat. Ikaw na ang nagsabi na may mga anak ka, kaya dapat ay magpakatatag ka para sa kanila. Mahinahon nitong turan. Ngunit bago pa makaimik si Emmy, ay naaga ng pansin nila ang pagtawag mula sa tinig ng isang Indigo. Pareho silang napalingon sa pinagmulan ng tinig. Bumungad sa kanila ang isang lalaki, at babaeng nasa late 40s ang edad. Uncle Florence, sambit ni Indigo. Pasimple namang pinyunas ni Emmy ang luha sa kanyang pisngi. Nabalitaan namin ang nangyari. Kitang-kita ang lungkot sa mata ng babae. Nakasuot ito ng kulay teal green na maxi dress. Halatang galing sa mayamang pamilya, kahit wala itong suot na kahit anong alahas. Hanggang balikat ang buhok nitong kulay brown, straight at may kantab na tila alaga sa salon. Maganda ang kutis at halma ng mukha, kahit halatang may edad na. Nang maramdaman nito ang paninitig sa kanya ni Emmy, ay kaagad itong napatingin rito. Sandali niya itong tinitigan, tila kinilala. Ikaw ba si Emmy? Napaayos naman ng tindig si Emmy. Napakurap-kurap ito. Halatang nagulat na kilala siya ng ginang.
Gayunpaman, nang makahuma siya sa pagkabigla, ay marahan siyang tumango. I'm so sorry for your loss. Hipag ako ng asawa mo. I am Natasha. Sandali itong bumaling sa kasama niyang lalaki, bago muling magsalita. And this my husband, your brother-in-law. You can call me Kuya Florence, saad naman ng lalaki. Malaki ang hawig nito kay Gabriel Villacorda. Gaya ni Ashton at Indigo, ay kulay kayumanggi rin ang mga mata nito. Bago pa makaimik si Emmy, ay nakuha ng bagong dating ang kanilang atensyon. Walang iba kundi si Gabriel Villacorda. Namumugto ang mga mata ng lalaki na tila ba galing sa pag-iyak. Emmy, punong-puno ng simpatiya ang mga mata nito. Tila naman kusang bumuhos ang luha ni Emmy. Hanggang sa hindi na niya napigilan ang paghikbi. Kuya, panimula niya. Please, sabihin mo sakin na buhay si Ashton. Diretso ang tingin nito kay Gabriel, habang patuloy ang kanyang pagluha. Umiling naman ang lalaki. Kasabay noon ay ang pagtulo rin ng luha nito. I'm sorry. Kakikitaan ng simpatsya ang mga mata nito. Pinunas ni Gabriel Villacorda ang kanyang luha, samantalang si Emmy naman ay lalong naiiyak. Napaiwas na lamang ng tingin si Indigo. Masakit sa kanya na makitang lumuluha ang babae. Hindi. Umiling-iling ito. Hindi totoo to. Lalong lumakas ang iyak nito. Sabi niya sakin, mahal niya ako, hindi niya ako iiwan. May mga plano pa siya para sa amin. Hindi niya ako pwedeng iwan. Lalong siyang napaluha, nang maalala niya ang huli nitong mga sinabi. Tila nanikip ang kanyang dibdib, nang maalala niya ang mahigpit na yakap at masuyong halik sa kanya ni Ashton Blumentritt. Nang pumalaho siya ng iyak, ay kaagad siyang dinaluhan ni Natasha Villacorda at niyakap. Naramdaman ni Emmy ang panginginig ng kanyang katawan. Sabihin niyo sakin na prank lang ta. Lalong nanikip ang kanyang dibdib, hanggang sa namalayan na lamang niya ang panlalabo ng kanyang paningin. Emmy, narinig pa niya ang tila nag-aalalang pagtawag ni Indigo, bago siya tuluyang lamunin ng dilim. Nang imulat ni Emmy ang kanyang mga mata, ay bumungad sa kanya ang puting kisame. Automatikong gumala ang kanyang paningin. Nangingibabaw ang kulay puti at light blue na kulay sa paligid. Nang dama ko ang kanyang tingin sa kanyang kamay, ay hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang IV fluid na nakakabit sa kanyang kamay. Napabuntong hininga na lamang siya. Naaalala niyang nawalan siya ng malay. Hinuha niya ay dinala siya sa hospital matapos himatayan. Thank God, you're awake, anang malambing na tinig. Nang dama ko ang tingin niya sa pinagmulan ng boses, ay natagpuan ng kanyang mga mata si Natasha. Nakasuot ito ng kulay peach sa blouse at fitted jeans. Simpleng-simple lang ang ayos nito, at tanging kwintas ang suot nito na may maliit na pendant na disensyong dahon. How are you feeling? Kitang-kita ang pag-aalala sa mga mata nito. Ayos lang po ako. Kinuha nito ang kanyang kamay, at masuyong pinisil. Gumuhit ang tipid ng ngiti sa labi nito. Halos kagagaling lang dito ng doktor. Sayang at hindi kayo nagpang-abot. Malamyos ang tinig nito, bumagay iyon sa maamo nitong mukha. Gusto ko na pong umuwi. Marahan namang tumango ang ginang. Yes, malapit na tayong umuwi. May gusto ka bang kainin? Tila wala namang ganang umiling si Emmy, kasabay ng pagbaling niya ng tingin sa ibang direksyon. Pakiramdam niya ay wala siyang ganang kumain. Parang namamit ang kanyang panlasa, kapag naiisip niya ang nangyari kay Ashton. You should eat. Kailangan mong magpalakas. Nanatili namang walang imak si Emmy. Alagaan mo ang katawan mo para sa magiging baby mo. Napaawang ang kanyang bibig sa narinig, at automatiko siyang napalingon sa ginang. According to the doctor, you are 2 weeks pregnant. Napakurap-kurap siya, tila di siya makapaniwala sa narinig. Magkakaroon na ng kapatid ang kambal. I'm so excited to see my new pamangkin. Hindi na niya napagtuunan ang sinabi ni Natasha. Tila umugang sa kanyang isipan ang katotohanang may bata sa kanyang sinapupunan. Buntis ako. Mahinang asal niya. Tila wala rin siya sa sariling napahaplos sa kanyang impas na tiyan. Don't worry, hindi ka namin pababayaan. Nasa likod mo ang buong pamilya Villacorda. Napatitig siya kay Natasha. Kitang-kita ang sinseridad sa mga mata ng ginang. Salamat po. Marahan siyang tinanguan ng babae. Pakiusap lang sana, don't stress yourself too much. Bilang konsiderasyon na sa bata. Opo, marahan siyang tumango.
Ate, call me ate. Tila naman hinaplos ang kanyang puso sa narinig. Dahil sa presensya ni Natasha, ay tila naramdaman niyang may karamay siya. Opo ate, marahan siyang tumungo. Pinilit tinatagan ni Emmy ang sarili. Pinilit niya ang sariling kumain, kahit tila wala siyang malasahan. Pinilit niyang iwaksi sa isip ang sakit na kanyang nararamdaman. Ginawa niya iyon para sa munting anghel na nasa kanyang sinapupunan. Kinabukasan ay umuwi na sila ng mansyon. Labis lang niyang pinagpapasalamat, dahil hindi siya iniwan ni Natasha kahit saglit. Nagpaalam lamang itong Tatango na sa House of Florence, nang matapos na siyang kumain at inumin ang vitamins. Rest for now. Babalikan kita bukas. Kung may kailangan ka, just use the intercom. Nasa kabilang kwarto lang si Aya. Marahan siyang tumungo, para na rin mapanatag ang ginang. Ngunit nang siyang maiwan ng mag-isa sa silid, ay muli siyang dinalaw ng lungkot. Napatanong siya sa sarili, paano niya ipagpapatuloy ang buhay na wala si Ashton sa kanyang tabi?